Okay, ang balita natin ngayon mukhang ang lumalabas na report baka itong si CJ Perez ay i-trade na raw nitong SMB at baka kung sakasakali ayon doon sa mga reports isa doon sa tinitignan posibilidad ng SMB ay i-trade daw ito dito sa NLEX Road Warriors kapalit ni Robert Bolick. Alam natin na umiikot na yung balita na ito si Bolick hindi na raw masaya dito sa NLEX Road Warriors at baka nagre-request na ng trade sa ibang koponan. Ngayon, alam natin ang MVP Group hindi basta-basta ite-treat si Bolick sa ibang kumpanya. Lalo na at alam natin kung gaano ka-valuable ito. Pero kung si CJ Perez ang kapalit, baka pumayag na itong NLEX at masasabi naman natin, magiging fair trade talaga kung CJ Perez for Robert Bolick. Ang tanong kung gagawin ba ito ng San Miguel. Kung sakaling makuha ng San Miguel si Robert Bolick, yan ang magiging top guard nila kasama itong si Wamit Yongson. Plus, of course, ang magiging advantage naman kung ikaw NLEX, magkakaroon ka ng isang go-to scorer. Plus, itong si CJ Perez, pwede yan dalhin sa TNT or sa Meralco kung kinakailangan. Ang San Miguel naman, kapag nakuha si Robert Bolick, magiging mas sabihin na natin stable yung kanilang playmaking. Na ito si Bolick ay point guard talaga. Kaya ngayon, pinag-iisipan daw mabuti ng San Miguel kung ite-trade na nila itong si CJ Perez para dito kay Robert Bolick. At kung sakasakali nga na ito yung mangyari, aba, maganda yan para dito kay Coach Leo Austria dahil alam natin kung anong kalibre ng player ito si Robert Bolick. Ang magiging question na lang dito, actually hindi yung pag-aproba. Sigurado namang a-aprobahan niya ng PBA dahil fair trade naman ito sa totoo lang. Pero ang tanong kung papayag kaya ang San Miguel na bitawan to si CJ Perez. Sabi nga nila kahit ito yung nagkakalat, pag maganda naman ang laro, ang laki ng nakakontribute nito dito sa San Miguel. Kaya yan ngayon ang kinakailangan i-consider mabuti ng SMB kung pakakawalan ba talaga nila ito si CJ Perez o kung hahayaan na lang nila muna sa SMB. At ang isa pa nating balita ngayon ay dito sa mga reports na lumalabas baka ito raw Barangay Ginebra ay i-trade naman itong si Bon Pesumal dito sa Northport Batangpier. Ayon dito sa mga reports na lumalabas mukhang ang gusto raw gawin ng Barangay Ginebra ay i-trade na itong si Pesumal at baka ang maging kapalit niyan ay itong si Joshua Monson. Ito ay isa pa lamang doon sa mga plano daw ng Barangay Ginebra pero kinukonsidera nila na talagang gawin ito para masiguro na maging mas maganda yung kanilang magiging performance para dito sa mga susunod pa na mga games sa PBA. Ang sabi din sa mga ayon din sa mga insiders, ito raw Barangay Ginebra ay gustong kumuha ng mga players na magagamit talaga at hindi magiging bench warmer na lang. Kaya nga ito si Pesumal ay gusto na nilang i-trade. Ang advantage kasi ni Joshua Monson, ito ay two-way player. Si Pesumal nakaka-score naman yan pero alam nating lahat mahina sa depensa. Pero ito si Monson, isa yan sa pinakamalakas na mga defensive player sa PBA. Kaya nga ito ay mas babagay sa Ginebra. Nakita natin kung paano ginagamit ni Coach Tincon si Stephen Holt na defender. Kaya nga mukhang ganyan din ang plano dito kay Joshua Monson. Kung sakali nga na matuloy ito at gawin ngang defender itong si Joshua Monson, aba maganda yan para dito sa Gene Kings dahil ang laki ng makokontribute niyan pagdating dito sa opensa at depensa ng Ginebra. At si Pesumal naman, babalik siya dito sa team kung saan siya unang naglaro. Alam natin lahat na ito si Pesumal, ang kumuha dyan ay yung Global Port Batangpier dati na Northport na ngayon. At siguro dyan naman ay mabibigyan siya ng playing time na kinakailangan niya. Kaya abangan na lang natin itong magiging major announcement ng Barangay Ginebra pagdating dito sa pag-trade kay Bon Pesumal at pagkuha kay Joshua Monson sa Northport. At ang isa pa nating balita ngayon ay dito sa mga insiders naman sa kampo nitong Converge Fiber Xers. Mukhang gusto raw nitong Converge na i-trade na itong si Brian Santos at si Gio Ambohot para makakuha ng ibang mga players na magiging sabihin na nating mas reliable pagdating dito sa bench nila. Baka pati yung rights dito kay Ben Phillips ay i-trade na rin itong Converge dahil mukhang wala talagang plano itong si Ben Phillips na maglaro dito sa PBA dahil maganda naman daw ang takbo ng karera nito sa Estados Unidos. Kaya malamang itong si Ben Phillips ay hindi na maglalaro sa PBA. At ayon sa mga reports, meron pa rin mga teams na interesadong kumuha sa rights nito dahil baka sakaling magbago raw isip niya at magpa-draft at maglaro dito sa PBA. Kaya itong Converge naman, willing nang pakawalan ang tatlong nabanggit kapalit ng mga, sabihin na natin mga solid players na magagamit nila.
na isa raw doon sa kinakausap ngayon ay itong Phoenix Fuel Masters para makuha nila itong si Ken Taffin. Baka yan ang maging kapalit nitong si Brian Santos at ito namang si Jeyo Ambohot. Hindi pa natin natitiyak, baka yung rights dito kay Larry Muyang na ngayon ay nasa MPBL. Baka kakausapin ng Converge ito si Muyang para dito na lang maglaro sa Converge Fiber Xers. Ngayon, pwede nating masabi na magiging good move ito para sa Converge kung kunin itong si Taffin at si Muyang para maging mas malalim yung kanilang bench at pwede na silang sumabay dito sa SMC teams at sa MVP group. At alam naman nating lahat na itong Converge talaga ay determinadong manalo kaya ready sila na gumastos pagdating dito sa mga players talaga na kanilang kinakailangan. Kaya ngayon, asahan natin na magiging maganda ang role nitong Converge Fiber Access pagdating dito sa Philippine Cup. At kung matutuloy ang mga nabanggit na trade, sigurado na magiging mas maganda ang kanilang magiging laro under Coach Franco Atienza. Samantala naman, ang huli nating balita, ito raw Meralco Bolts ngayon ay gusto nang gumawa ng paraan para maging mas malakas yung kanilang roster at kabilang dito sa mga options na kanilang gagawin ayon doon sa mga reports ay lalagyan nila ng mga additional players na susuporta dito kay Chris Newsome. Talagang gusto raw gawin nitong Meralco Bolts ayon doon sa mga reports ngayon ay bigyan sila ng mga players na magiging mas maganda ang role para ito si Newsome makumbinsi na manatili dito sa kanilang koponan. At kabilang daw sa mga gusto nilang makuha ayon doon sa mga reports ay itong si Jeremiah Gray mula sa Barangay Hinebra. Pero ito'y sabihin natin pinag-uusapan pa lang, hindi pa natitiyak yan. Dahil syempre kapag ang MVP, SMC teams ang mag-uusap, medyo komplikado yan. Pero bukod dito kay Jeremiah Gray, ang sa paraw tinitignan nitong Rain or Shine Elasto Painters ayon doon sa mga reports ay ito namang si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Mukhang yan daw talaga ang pinag-iinteresan nila ngayon. At ang isa pa ay itong si Mark Nonoy mula dito sa Terra Firma Jeep. So iyan yung mga gusto rin makuha nitong lineup ngayon ng Phoenix ng Meralco Bulls at asahan natin nakukuha sila ng iba pang players na magdadagdag ng sabihin na nating additional na options pagdating dito sa kanilang lineup. At syempre, gusto nila na masiguro na ito si Chris Newsome hindi talaga aalis dito sa kanilang roster. At yan talaga ang binabalak ngayon nitong lineup ng Meralco Bulls. At alam natin na si Coach Luigi Trillo at yung management ng Meralco, gusto nila siguraduhin na ito si Chris Newsome ay hindi mawawala sa kanilang roster. Kaya nga gusto nila itong paligiran ng mga very good na mga players talaga para makumbinsi ito na kaya pa rin ang Meralco na manalo pa ng isa pang kampeonato bukod sa Philippine Cup last time. Shout out kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Katsakino Dukusin, Balyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Dexter Domer, si Enju at iba pa.